Muli, nagbabalik ang pobreng vlogger. Napabisita po pala sa atin ngayon ang dating kaibigan natin na napasya dito, si Benedict. Siya po ay isang solo parents. Isang mabait na tao. Responsible na magulang as solo parents. At isang lasinggero. Lasinggerong tao pero napakabait po at napaka-responsible sa kanyang anak. Napabisita po siya dahil yun nga, galit siya sa sakit kaya tunghayan natin ang kanyang buhay. Yan mga kapobre, so ito po si Benedict. Actually mga kapobre, si Benedict po ay isang solo parents. Hiwalay po sa kanyang dating asawa, yun nga po kumakabilang bahay. Siya po yung dating na-interview natin, natulungan din natin. Siya po ay yung taong lasinggero po siyang tao pero yung pong obligasyon niya sa anak niya is hindi po niya pinapabayaan. Kahit ganun po siya. So mabait, masikaso. Yun nga lang po talaga. Lasinggero siya. Pero sa ganun po is wala naman po tayo magiging problema kasi siguro yung pag-iinom niya is hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanya o iniisip niya. Siguro personal na niya yan at respeto natin yun kung anong dahilan dahil siya nagiinom. So ngayon mga kapobre, nandito pala siya para lumapit ulit sa atin. Si Benedict ilang linggo ko hindi nakikita kaya pala yun galing sa sakit. So lumapit siya sa atin. May sabi ko nga sa kanya, pag may kailangan ka at pag meron ako, walang problema. So ito na po mga kapobre, lumapit siya dahil kinaparan niya mukha niya. Yun nga, nagkwento siya galing sa sakit. So naiintindihan natin yan dahil nakikita naman natin yung ginagawa niya araw-araw. So sa trabaho niya pagpaparke sa may SSS o sa Max Restaurant sa may bayan ng Tanay, hindi po kalakihan pero nagpupumilit po siya. Ayun nga po, sa ngayon mga kapobre, ang tanay may bibigay ko lang is bigas lang talaga kasi wala din ako. So inabutan natin. So hindi po natin marikita sa kanyang mukha kasi syempre, kahit maraming problema yan, masiyahin tao po si Benedict. So yun nga, nagkwento siya sa akin. Mahaba ang kwentuhan namin, masasaya. Kasama ang ating kabrad na si Tutoy. Buboy Tutoy, yung nasa katabi ko. So yun yung nagkwento siya na galing sa sakit. Kapobre, kakamatay lang din pala ng magulang ng ex-wife niya. Yung nanay ng anak niya, kamamatay lang. Kaya yung naipon pala niya, naikwento niya, is naibigay din o tumulong din doon sa pamilya ng kanyang asawa sa magulang na matay. Condolence pala, Annabel. And Benedict at kay Tutoy. Ayun nga mga kapobre, so tamang kwentuhan muna kami. Ayun nga, nakikita ko siya masaya. Kahit paano.
nangyari sa kanya, 2 weeks is talagang delubyo po talaga, namatayan, napagod, napuyat, kasakit. Siyempre, kahit sabihin mo na wala na sila na kanyang ex-wife, naging part pa rin yun ng buhay niya. So, yun nga mga kapobre, mandahin siya dahil walang-wala siya. At yung anak niya, ang iniisip kasi niya lagi anak. Kaya yun, hindi tayo dalawang isip na sabi ko, ang kaya ko ibigay ngayon is biggest lang kasi biggest lang ang meron si kapobre. Si kapobreng vlogger. Biggest lang ang kaya iabot. So, sabi ko, sige, bibigay ang bigas para lang sa anak mo at sa iyo. So, humabol ka na lang. Matasikaso ka na lang para kahit papaano makapagluto ka na ng maaga at siya po ay papasok na sa trabaho. So nabigyan po natin siya ng bigas. Ang buhay ni Benedict mga kapobre hindi po biro kasi isa lang po siyang parking boy o tagatawag. Nagtatrabaho siya para lang masuporta sa kanyang anak. Si Benedict nasa 60 years, 50 to 60. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ano niya. Anak buhay. Nakakalungkot niya lang mga kapobre kasi 2 weeks ang nawala sa kanya. Kaya yun. Tapos namatayan pa nga siya. So ingat ka na lang Brother Benedict sa araw-araw na trabaho mo. Sa anak mo, ingatan mo siya para lang kahit pa paano maging maayos ang kanyang buhay hanggat kaya, laban lang. Ingat, ingat.